Di po lamang kunan po ng panig si Attorney Chris Bendijo, ang spokesperson po ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po, Attorney. Sir Ted, Miss Castro, magandang umaga po. Good Good morning. morning. Inyo ho bang inaamin na may problema po tayo sa baggage handling system sa ating pong NAIA terminals, particularly po sa Terminal 3? Yes sir, meron po tayong problema dito, no? But of course, we are remedying the situation. Kahapon po, kausap na po natin itong contractor po nito, no? Kinausap po siya ni GM Eric at inaayos po natin ang ilang mga pagpapahirap, no, dito sa ating kontrata dito. If I can explain, sir, no? Ito pong Go ahead, sir. nangyari nitong June 12. Meron po tayong mga nasirang piyesa dito, no? Ito po yung ball joint, dito po sa tilt tray. Ito po yung nagso-short ng ating mga bagahe papunta sa mga airlines, no, sa mga eroplano. Dahil po dun sa ball joint na ito, sumabit po siya dun sa mga motor sa ilalim, no, kung kaya't nagkaroon ng aberya. At bukod po dito, meron pa pong isang issue, no, itong UPS, no, yung kanyang uninterrupted power supply. Aming napag-alaman na ito ay 13 years old na po pala, no, at magmula noon ay hindi napalitan. Backtracking, sir, meron po tayong binigay na kontrata dito, no, for rehabilitation dito sa ating baggage handling system. Ito ay may petsang March 4, 2024, no? At yun nga po, kahapon ay kausap natin si Mr. Leonardo Riingen. Siya po yung chairman nitong Explore Philippines, no, ang ating pong kinontrata para mag-rehab nitong ating BHS. Sa mga paliwanag, sir, no, na-audit na po nila itong ating BHS at na-identify na po yung mga piyesang kinakailangang palitan. Ngunit number one, sir, ito po yung mga naging problema natin. Number one, after the pandemic, nung nag-reoperate na po lahat ng paliparan sa buong mundo, nagkaroon po ng high demand, no, for all airports across the world na sa ating sa mundo na sa mga baggage handling system parts nila, no. So mataas po yung demand for spare parts, no. Number two, dito po sa kanilang kontrata sa atin, meron po kasi ditong provision, no, na yung kanilang kukuning pyesa ay original at meron pong requirements na sila ay mag-submit ng bill of lading at packing list, no. Kung kaya't merong interpretasyon na ito po ay dapat magmula sa kanilang supplier na nasa Singapore. Ngunit kung ito po ay ating susundin sa letra nito, no, magkakaroon po tayo ng delay ng about 200 plus days, no, bago po nila maparating dito ang mga piyesang ito. Kung kaya't kahapon sa usapan natin with them, kasama si GM Eric, pinahanapan po natin to ng solusyon. At ang isa pong napagdiskusyonan kahapon, apparently meron pong local manufacturer, no, na baka po maaaring i-certify ng kanilang supplier at nang sa ganun, kung sa local manufacturer po tayo makakuha ng piyesa, ma-shorten naman po natin itong period na ito, no, para ma-replace po yung mga kailangang palitan. Doon naman po sa aberyang nangyari noong June 12, sir, no, for your information also, na nagawa naman po ito ng paraan, na-replace naman po itong ball joints, pati po yung UPS ay na-replace na din, kung kaya't operational naman po yung ating BHS. Although, admittedly, if we will audit the entire system, marami na pong piyesang kailangan palitan. Okay, ito ho ba ay saang terminal ang pinaka-problemado? Itong Terminal 3, sir, ito po yung na-audit po natin at marami pong piyesang kailangan palitan dito. Opo, pero manaka-naka po nasisira din yung Terminal 1 and 2? Yes, sir. Meron din po tayo mga Okay. na-observe na mga malfunction sa Terminal 1 and 2. Opo. Patuloy naman din po yung ating pagre-remedy rin dito. Opo, so dito po sir, ano po, bottom line ngayon, inayos muna ho ito pansamantala kasi wala pa yung mga original na piyesa na kakailanganin. Ito po, sir, na ito pong ball joint sa UPS. Meron po silang na-source na piyesa dito, no? Kung kaya't ito po ay kanilang napalitan. Noong June 12, kinumpuni po nila ito magmula 3 a.m. hanggang 11 a.m. ng umaga. Yun nga Opo. lang po, marami na pong na-cost na baggage dito, no? Na naging problema sa ating mga bagahe ng ating mga pasahero. Oo. Pero sir, again, we're talking about the entire system. Marami pa pong piyesang kailangan palitan dito. If you can imagine, we're talking about a baggage system that has more than 42,000 parts, no? So, kailangan po natin kumpuniin talaga ito. Opo, sir. So, ang akin pong informasyon na nakalap,
hindi ho ba may kailan ba magkakaroon yung official takeover ng San Miguel Group dito? San Miguel, sir, will officially take over this September 2024. Okay, so ito ho bang inyong sinasabi na pagbili ng mga bagong piyesa, pangangailangan para ayusin tong mga problemado po na baggage handling system dyan, aabutan ba ito ng transition? Ito pong ano sir no, ito po yung dilemma nga po natin no. Dahil ito pong kanilang award ay prior to our term pa rin po no. It was approved December of 2023 no. December 4, 2023 to be exact. So ang dilemma po namin ito nga pong turnover no, itong September. So we're trying to discuss with the supplier kasi nga very urgent naman din itong pangangailangan na ito. If they can source it locally, then according to the supplier, they will be able to finish it prior to the transition. But to your point, sir, dito relative to the concession agreement, no, ito naman po ay mako-consider na work in progress. So based sa concession agreement naman, it was done prior to the signing of the concession agreement. So best effort din po on the part of MIA to finish and accomplish po itong work in progress na ito. Okay, and sir, hindi ho ba ang nangyayari dyan kasi nga po para mabilis, no? Nag-check-in ka ng iyong bagahe and then dadaan yan sa handling system ninyo kasama na yung security check, di ba? And then ikakarga sa eroplano, di po ba? Okay, Yes, sir. ang Tama nangyayari ngayon because of this, itong sira na ito, yung mga bagahe, hindi ho na isasakay ng eroplano kasi nga dadaan doon sa procedure na dapat niyang daanan, di po ba? Tama. Yes, ano? Correct, di ba? Ano po ibig sabihin, sir? Hindi po nasasakay sa... Di ba? Kasi nga, dahil may problema yung baggage handling system po, attorney, so yung bagahe na iiwan ng eroplano. Kasi nga, hindi naman pwedeng hintayin, di ba? Yung proseso nun, right? Kasi nga, para mas mabilis, meron kayo diyang baggage handling system. Kung mano-mano yan, kung mano-mano yan, naiiwan ng eroplano, di po ba? Nung nangyari po itong insidente ito, sir, may Yes. mga bagahe po tayong naiwan po. At ng marami eroplano. Tama po ito, marami, no? Ang SISTI po, Yes, hindi alam ng mga pasahero na ang problema hindi airline kung hindi itong MIAA, itong management ng ating terminal. Yan po ang katotohanan, attorney. Kaya ang minumura ng pasahero, dumating ka doon sa destinasyon mo, wala kang bagahe, maghihintay ka 3 araw. 2 araw bago dumating at ang sisisihin mo yung airline. Pero hindi po dito lantad na ito ho problema ng management ng airport, di po ba? Actually, sir, nung nangyari naman po ito, no, tayo naman po ay nakipag-ugnayan sa mga airline na naapektuhan nito. Sila din po, no, nagkaroon din po sila ng mga remedies para naman po kahit papano ay ma-update at mabigyan ng impormasyon ng mga pasahero. Yes po, pero at the expense of the airline po ito hindi po ba? Kasi pag yung bagahe mo ipapadala dun sa hotel ng pasahero at the expense of the airline, right? Yes, sir. Yes, sir. Meron Opo. po silang mga na-incur na expenses for this. Opo, yes sir. So at ito lang po sa amin kasi nga po moving forward, ang atin lang po dito, bakit po ang NAIA hindi nagpalabas kasi meron kayong supposed to be ilalabas na apology dito eh. Hihingi kayo ng paumanhin at aaminin nyo na ang problema hindi sa airline kung hindi po dito sa inyo pong management. So, ba't ho kayo hindi naglabas noong panahon na iyon? I will check that, Sir Ted. No? To my recollection, meron pong pina-approve din po sa amin na PR statement at nakapaloob naman din po doon yung aming paghingi ng apology no, sa publiko. Opo. At pati na rin po yung aming panawagan na makipag-ugnayan sa airline patungkol po sa naging problemang ito. But I will check that, Sir, Opo. kung Hindi po nilabas. kailan po nailabas ang Wala statement. pong nilabas. Wala pong nilabas, sir, na pahayag. Na-hold po ito. Ito pong aking informasyon. Kasi we're trying to check the news item about this, no? Para nga po. Kaya ho kami nagbibigay po ng panahon dito po sa isyong ito. Hindi ito na ibalita para lang ho natin maintindihan na may problema po talaga din ang ating baggage handling system na baka po bukas makalawa, kayong mga nakikinig ngayon, sakay kayo ng pasahero, magkaroon ng problema sa inyong mga bagahe. Kaya po namin to kinaklaro. So moving forward po dito, attorney, ngayon po so far, wala na ho tayong problema dito at hindi na ho ito mangyayari hanggang sa mag-take over o dahil po binabanggit yung mga luma na ito po ay posibleng mangyari ulit. Patuloy nating i-monitor to, sir, no. Nabanggit ko na nga po, no. Kaya rin po kami
nag-enter dito sa rehabilitation contract dahil nga po doon sa audit na ginawa ay talaga pong nakitang may mga kailangang palitang piyesa na po dito. So, ayoko pong magbigay ng blanket Opo. guarantee na wala pong mga aberyang mangyari, no? But patuloy po namin itong binabantayan. Balikan ko lang, sir, yung nabanggit sa PR, no? I'll call the attention of our media affairs. Kasi po, nag-approve po kami ng PR Yes. statement, no? Opo, At opo. titingnan ko po kung bakit po hindi ito na-release. Opo, yes sir, yes sir. And then we appreciate po, attorney, na kayo po'y pumayag po sa interview na ito kasi nga para di po malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan po sa balitang ito, attorney. Maraming salamat din po, sir, sa pagkakataong ito at nabigyan po kami ng pagkakataong magpaliwanag. Opo, opo. dito. At ang aming pong programa at himpilan po ay laging bukas para po sa pahayag po at paliwanag ng MIAA. Salamat po, attorney. Thank you very much, sir. Magandang umaga po. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.